madam, step down ka na bilang DepEd Secretary. Bigay mo ang panunungkulan na yan sa karapat-dapat. Alam mong may malasakit sa mga guro. Pinaka-the-best niyan, madam, step down ka na bilang DepEd Secretary. Bigay mo ang panunungkulan na yan sa karapat-dapat. Alam mong may malasakit sa mga guro. Kilala natin ang mga Duterte na ayaw sa droga. Di ba? Pero, magtataka tayo, bakit may nag-positive na 37 na empleyado ng Davao City Hall? Dapat nagtutunan kayo dahil ikaw ang DepEd Secretary na kung saan dapat ikaw ay happy bago kayo bumatiko sa national government, bago kayo makisawsaw sa national government. Mayor Baste, linisin mo muna ang bakuran mo. Okay? Mga kaibigan, ito po ang ating unang topic. Napakaganda ng ginawa ng ating administrasyon. Siyempre, ayaw ng mga basher ito. Ayaw nilang makaparinig na may ginawang maganda ang liderato ng kasalukuyan gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At siyempre, sa magandang ginawa po ng ating administrasyon itong linggong ito, katuwang po ang mga congressman. Ano po ba yung sinasabi kong magandang ginawa? Yung hinihiling po ng mga guro, yung mga hinihiling po ng pampublikong teacher po natin na taasan ang kanilang sahod, pinirmahan na po ng kasalukuyan Pangulo. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Pinirmahan niya po at lahat po ng mga congressman na sumang-ayon sa panukala pong batas na yan na maging mataas po at madagdagan ang sahod ng mga pampublikong guro, kumpleto po ang mga congressman sa mga lumagda po doon. Saksi po sila na pinirmahan na po ng ating Pangulo, pero ang bukod tangi na dapat na nandoon nung mga nangyayaring kaganapan pong yan, na kahit papaano ay dapat saksi, dapat masaya siya bilang DepEd Secretary, bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ng ating bansa. Hindi niya po pinuntahan. Hindi po siya sumipot. Shout out muna kay Sir Macloyd de Jesus na aking boyfriend, na gwapo, mabango, at higit sa lahat, simpatiko. Mahal ko yan, ng Station 2, MPD Police Station. Oy, Sir Macloyd, magkita tayo ng Friday. Nandyan ako sa Station 2. Siyempre, kukunin ko ang school supply na binigay ni Police Captain Kaya Biab. Nandiyan ako sa Station 2. Hihiritan kita ng school supply, Sir Macloyd de Jesus. Pag hindi mo ako binigyan ng school supply, Sir Macloyd de Jesus, walang subo ng batuta mo. Walang subo. Pero pag binigyan mo ako, lilinisin ko ang tubo mo. Sir Macloyd, See you on Friday. Okay, balik tayo. Alam niyo mga kaibigan, dapat nandoon po si Vice President. Bakit hindi siya sumipot? Alam niyo ang nakikita ko kaya hindi niya sinipot yan? Kasi insecure siya. Nagagalit siya sa mga congressman. Siyempre, nandoon yung kinaiinisan niya na si House Speaker Martin Romualdez. Gusto niya, siya lang siguro ang nandoon. Ayaw niya na ibang mga congressman na bumabati ko sa kanya. Ayaw niya yung mga congressman na nagne-negatibong mga sinasabi. Di ba? Dapat nagtutunan kayo dahil ikaw ang DepEd Secretary na kung saan dapat ikaw ay happy, ikaw ay masaya dahil yung pinamumunuan mong tanggapan, itinaas ang sahod ng mga congressman. Pinirmahan ng Pangulo yan. Kasaysayan yan. Bakit hindi ka sumipot? Anong dahilan? Dahil galit ka sa mga ibang mambabatas? Yan bang dahilan, madam? Diyos ko po, madam. Alam mo, madam, bilang public official, dapat sumisipot ka doon kahit nandoon yung mga kalaban mo sa politika. Dapat sumisipot ka kasi ikaw ang DepEd Secretary. Kung ayaw mo silang makita
Ayaw mo silang makasalamuha sa mga gathering. Pinaka-the best niyan, madam. Step down ka na. Bilang DepEd Secretary, bigay mo ang panunungkulan na yan sa karapat-dapat. Alam mong may malasakit sa mga guro. Hindi mo naman pala kayang gustong harapin ng mga yan. Sa bagay, di nga ako magtataka, hindi mo nga ma-explain kung saan mo dinala yung perang 100 million na ginastos ilang days lang. Tapos gusto nyo pa magkikaroon pa ng intelligence fund? Kaya napakabuti na ginawa ng mga congressman na tinanggalan ka ng intelligence fund. Na dapat ibinigay na lang yun sa ibang mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng militar, kapulisan, yung intelligence talagang operatiba, dapat doon talaga napupunta. Tapos sasama ka pa sa... Pero pag may rally ng pag-step down ni Pangulong Marcos na panawagan, doon sumasama ka pa. Pero yung makasaysayan ng paglagda, hindi mo sinipot. Bakit? Ba't ayaw mo siputin yun, madam? Ay, Diyos ko po. Madam, public official ka. Tungkulin mong siputin yun. Siguro naman bago pinirmahan ng Pangulo yun, may mga paabiso na. In-invite ka daw ng Malacanang pero hindi mo sinipot. Bakit? Na-insecure kayo, madam? Ha? Halos lahat ng doon Ikaw lang ang wala. Diyos ko po naman. Madam, dapat siputin nyo yan. Bilang kinatawan ng DepEd, kinatawan ng mga guro. Ihiwalay nyo muna yung pang-awayan ninyo. Hindi dapat ganun. Kung sino man ang taong advisor mo na huwag kang sumipot dyan, isang gago yan. Isang ulol. Utang ina na yan kung sino man yung advisor mo dyan. Diba? Dapat sinipot mo yun. Dapat naging matuwa ka ron. Kasi, nadagdagan yung yung sahod ng mga teacher. Kahit nawala ka namang ginawa doon. Gawa yun ng mga congressman, di ka pa naging happy ron. Dapat maging masaya kayo. Ngayon, kung hindi ka na masaya dyan sa panunungkulan mo, manatili kang Vice President. Umalis ka sa pagiging DepEd Secretary, ibigay mo sa ibang tao yan na may malasakit, na may pagmamahal sa kanilang trabaho. Yun ang gawin mo. Hindi ka kailangan dyan kung wala kang pagmamalasakit. Diyos ko, yung isang kaibigan ko, hindi ko na may-mention ang pangalan, may nagsusumbong sa'yo tungkol sa mga hindi magagandang gawa. Ang ginawa ninyo, tinagtad nyo ng kaso yung tao. Tinagtad nyo yun ng kung ano mga ikan. Kinausap nyo pa yun. Pero tinagtad nyo. Naka. Niba ninyo kaya yung mga tanga na mga supporter mo, magsama-sama kayong mga putang ina ninyo. Magsama-sama kayo, mga buwisit kayo. Kaya doon sa mga supporter mo, na mga walang kukote, walang puntodos, magsama-sama kayo. Mga buwisit kayo. Hindi gobyerno ang yuyuko sa inyo. Kayo ang makibagay. Tapos na ang panahon ninyo, panahon nyo. Kapatid ng posters at haters, ang kanilang libangan ay asar at mangaway. Mahilig silang magmura lahat. Kasi ang problema kasi sa mga to, ang pakita sa tao, disente. Ang pagpapakita ninyo, makabayan. Pero ang lahat, puro pakitang tao. Kunwari, nagdadamayan. Pero pakitang tao, kaplastikan. Ilan nyo. Ilan nyo yan. Okay. Ito na lang. Ito sa pangalawang topic natin. Biruin nyo itong mga kaibigan, 37 empleyado ng Davao City. 37. 3. Saka 7. 37.
positibo sa illegal na droga na gumagamit. Kilala natin ang mga Duterte galit sa droga. Kilala natin ang mga Duterte na ayaw sa droga. Di ba? Pero, magtataka tayo, bakit may nag-positive na 37 na empleyado ng Davao City Hall? Nung pinadrug test ang mga tauhan dyan, bakit nakalusot yan sa mga Duterte? Ang mayor ng Davao City ngayon, si Mayor Baste Duterte, na anak ng dating Pangulo ng ating bansa. Bakit nagkaroon ng mga empleyado na gumagamit ng illegal na droga? At ang tanong, bakit buhay pa ang mga yan? Pero pag ikaw isang pangkaraniwan na adik, pangkaraniwan kang patay na. Di ba? Bakit nagkandamatay yung mga iba? Bakit yung mga empleyado na nag-positive, bakit buhay pa? Nagtataka ako. Bakit nalusutan ang Davao City ng mga empleyado? Ang balita ko nga, nabasa ko yung article kay Mayor Baste, tatanggalin daw. Hindi pwedeng tanggalin. Dapat ang gawin dyan, kasuhan ninyo. Kasuhan ninyo. Ang higpit-higpit ninyo sa mga tao na gumagamit ng illegal na droga, nagkakandamatay, tapos empleyado ninyo, nag-positive. Si Baklang, walang mangyayaring kasuhan. Pwede ba yun? Nasaan ang mustisya dun? Paano yung mga namatay? Na hindi nga katiyakan kung talaga bang adik mga yun o baka napagbintangan lang. Baka mamaya na sinangkot lang dahil kalaban. Pero ito, 37 na empleyado, hindi nyo kakasuhan. Dapat gawin ng PDEA dyan, lahat ng law enforcer, tutukan ng mga yan. Willing kaya magpa-drug test din si Mayor Baste? Willing kaya siya magpaano? Kasi ako may napanood akong video kay Baron Gasler, sabay daw sila magpa-drug test ni Baste. Willing kaya na magpa-drug test? Willing? Tapos sasabihin mo, bangag ang Pangulo? Sasabihin nyo, adik ang gobyerno? Yung pala, dyan pala sa pinamumunuan mo sa Davao. Sang katutak pala ang adik dyan? Paano yung mga matitino dyan na nadadamay? Hindi ba nakakaya? Hindi ba parang may tawag dyan eh. Anong tawag nito pag ang LGBT binuli mo? Discrimination? Pag empleyado ka ng Davao City, hindi ka kasama? Pag hindi ka empleyado ng Davao, yari ka? Ano yun, may discrimination dyan sa Davao? Dapat ipatupad nyo ng pantay. Tapos kung makasigaw yung tatay ninyo, kung makapagsalitang bangag-bangag, yun naman pala, bangag din palang mga ibang empleyado ninyo sa droga. Sa bagay ako, di ako magtataka eh. Si Michael Yang kasama-sama ni dating Pangulong Duterte. Inapoint niya pa yan. Ngayon, i-explain ninyo yan. Ipaliwanag ninyo. Bakit nga pala? Tingnan niya natin yung live ni Banat Bay. Bakit ilang araw na hindi nagla-live si Banat Bay? Walang masyadong re-upload yun. Yung putang inang yun. Ano nangyari kay Banat Bay? Tingnan nga natin. Hindi na nagla-live eh. Tingnan nga natin yung pinaka-last live niya. 4 days ago. Ayan mga kaibigan, 4 days ago ang live, ang huling ang live ni Byron. Ayan 4 days ago. Ayan live. Punta tayo sa live 4 days ago. 4 days ago. Hindi na nasundan. Bakit hindi nasundan yung yung upload na lang?
3 days ago, yung huling upload niya. Oh. 3 days ago. Ano na nangyari sa'yo, Byron? Ano nangyari? Sa pinaka-number 1 na defender ni Digong. Yung live Facebook, YouTube niya, 4 days ago. Yung huling upload niya, 3 days ago. Dati naman, di ka naman ganyan. Araw-araw nagla-live ka, kahit nasa abroad ka, nasa Japan ka. Nagla-live ka. Bakit ngayon parang wala kang live? Nagtatanong lang ako, Byron, bakit hindi ka nagla-live? Ba't hindi nagla-live? Bakit walang batikos administrasyon? Parang ganito, guys. May kausap ako, isang kaibigan. Hindi ko na-mention kung taga saan ito. Parang ako, ayoko sumakay ng eroplano. Gusto kong pumunta ng Cebu. Pag ayaw mo ng eroplano, ayaw mo ng baylan, ayaw mo ng sasakyan, ang sabi nga, sasakay ka sa bangka. Mamamangka, di ba? Sa salitang kanto, mamamangka na rin. Ganun ba, Byron? Confirm ba yun yung balita kung yun na mamamangka? Mamamangka ka na rin sa dalawang bangka? Kung totoo yun, kung positive yun. Hindi ko alam. Yun ang ano ko. Di ba? Yun ang nakuha kong info. Dali ka. Di ba? Yun ang nakuha ko lang informasyon. Oo. Mamamangka. Hindi ko sinabing mamamangka. Sabi ko, mamamangka. Okay? Hindi kita inaanuhan. Yun lang ang nakuha kong informasyon doon sa isang kaibigan. Na kaibigan mo rin. Oo. Na best friend mo din to. Pero ganun pa man, gusto ko mangyari, ipaliwanag ng mga taga Davao. Lalo na yung mga defender ni Digong. Bakit nagkaroon ng 37 na positive sa droga ang empleyado ng Davao City? Good morning sa'yo, Luigi Pascual ng Public Cemetery ng San Juan City. At sa mga kasamahan mo dyan, Luigi, ng mga malilibog, kung gwapo mga kasama mo, putang ina mo ka, ipiin mo lang ako. Ako nang balang maglinis sa mga tubo nila, ha? Good morning sa'yo, kaibigan. At good morning kay Romeo Pablo Castro. Magandang umaga sa'yo. Good morning, Dino Algero. Good morning sa'yo. Watching from Legazpi City. Maray na aga sa Indong Gabos sa mga taga Bicol, ha? Yun ang ipaliwanag ninyo. Kasi nagtataka ako, mga kaibigan, ang higpit ng kampanya ng mga Duterte sa illegal na droga. Davao na lang yan. Bakit hindi nyo nayari ang mga tauhan nyo? Dapat ayusin nyo muna. Bago kayo bumatiko sa national government, bago kayo makisawsaw sa national government, Mayor Baste, linisin mo muna ang bakuran mo. Linisin mo muna ang iyong pinanumumunuan. Ako'y naniniwala, hindi lang 37 ang positive sa droga dyan. Papaano yung mga malalapit sa inyo? Papaano yung mga dikit talaga sa inyo? Papaano mga yon? Di na-save yun. Kung sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, 37 ang sinasabi ni Congressman, ni Surigao Congressman Representative Ace Barbers, 37. Nung panahon ni Vice President Sara, na kung saan siya ay naging mayor ng Davao, ilan kaya ang empleyado niya sa Davao City ang positive sa droga? Nagtatanong lamang po ako. Hindi po ako nag-aakusa sa inyo. Ilang tao kaya ang positive ng panahon ni Mayor Sara? Hindi po ba meron na rin dyan na nagkakaroon ng party-party with drugs? Meron empleyado dyan dati na malapit kay VP Sara, hindi ko lang matanda ng pangalan na nag-positive sa droga? Di ba? Empleyado ni mismo ni VP Sara yon.
Napanagot ba yon? Nayari ba yon? Lumabas sa mga balita yan. Di ba? Lumabas sa mga news yan. Panahon ni Bibi Sara yan, ha? Na kung saan siya ang mayor dati ng Davao. Mismong tauhan niya nag-positive sa droga. Na nakatakas lang o pinatakas. Di ba? Nung panahon niya, ng tatay niya, na siya ang pangulo ng bansa. Di ba? Ngayon, magugulat tayo, 37, ang empleyado ng Davao na sangkot sa drugs na nag-positive. Siguro kung ang Pangulo ngayon ay hindi si BBM, si Digong pa ang Pangulo, hindi lalabas sa news yan. Hindi ibabalita yan. At hindi ilalabas sa report yan. Siyempre, disibak lahat ang naka-duty dyan. Hindi yung pananagutin. Tapos kahapon, may mga nagko-comment, putang ina mo, kalbo. Putang ina mo, bakla ka. Gago, matagal na akong kalbo. Hindi na bagong pagiging bakla ko, mga buwakan ng ina ninyo. Ang pinag-uusapan dito, alam nyo sa mga supporter ni Digong, huwag kayong tanga. Ha? Huwag kayong bobo. Kung kayo pupunta sa live ko, i-comment ninyo yung to sa topic. Huwag kayong magko-comment dyan nang wala sa topic. Kasi pinaghahalata ninyo na mga tanga kayo. Ha? Magko-comment kayo dahil didiis kayo. Kung ano sasabihin ninyo, wala naman sa topic. Ang pinag-uusapan natin dito, bakit nagkaroon ng 37? Huwag nyo rin sasabihin, bakit? Porque ba mayor si Baste? Monitor niya na ba lahat yan? Bakit hindi niya ba pwedeng ipacheck yan? Hindi niya ba pwedeng ipamonitor bawat isang tao dyan? Ha? Ang gusto namin mangyari, kasuhan ni Baste yan. Kasuhan niya. Hindi yung sisibakin lang. Walang kwentang pagsibak. Paano kung empleyado nasa ganitong tanggapan? Sisibakin siya doon sa baka mamaya. Baka lang ha? Baka lang. Baka ilipat lang ng ibang department. Under pa rin ng city government yan. O magpalamig ka na muna. Pag humupa na ang issue sa'yo, balik ka na sa trabaho mo. Hindi maiiwasan yung ganun eh. Hindi maiiwasan eh. Mas the best, kasuhan nyo sa ombudsman. Kung talagang hindi nyo talaga magkakaroon ng cover up yan, ipakita ninyo na tutol kayo sa mga adiktos. Hindi yung utang ina ninyo. Ito, para sa inyo tong kantang to. Para sa inyo to, ha. Ito, para sa inyo to. Itong kantang ito. Pasumpa pa kayo, mga putang ina ninyo. Pasumpa ka pa, tang ina ka. Na mahal mo Ako, tang ina mo. Iniibig Mo ng todo, at walang pagbabago. Makamon sa ng ulo mo. Sa tamis mong Pambola ng lana mo. nautot naman ako, tanga mo. Yan! Sa sobrang tamis magsalita ni Digong. Sa sobrang magsabing putang ina nyo. Diyan tayo na uto ng dating Pangulo. Diyan tayo napasakay. Diyan ako napabilib noon panahon ni Digong. Yung sobrang, akala ko talagang makabayan. Akala ko talaga walang putang ina. Yung pala, malala pa pala sa diktador na sinasabi. Diba? Ganyan kayo ka mga unggoy. Ha? Ngayon naglalabasan ng mga baho ninyo. Ngayon naglalabasan ng mga anomalya ninyo. Ha? Nakakahiya kayo. Ha? Dapat talagang panagutin kayong lahat ng mga sangkot sa mga pandurugas sa pagwawaldas ng pera ng sambayan ng Pilipino. Muli, magandang umaga sa inyo. Mahalin natin ang ating bansa. Suportahan natin ang ating administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At salamat sa liderato ni House Speaker
Martin Romualdez dahil sa ginawa nilang pagpapataas ng sahod ng mga pampublikong mga guro. God bless to all!